Mga kwentong pambata. Super Ben laban sa mga robot. Si Benson ay tulad ng karamihang batang kaedad niya. Nakatira siya sa kanyang ama at ina. Pumapasok sa paaralan, may mga kaibigan, at gumagawa ng takdang aralin. Ngunit hindi katulad ng karamihang batang lalaki, siya rin ang superhero at tagapagligtas ng Sconville City. Super Ben. Ilang taon ang nakalipas, nakuha niya ang isang kasuotan na nagbibigay ng kapangyarihan sa sinumang magsusuot nito. Ngunit hindi madali ang buhay ng mga superhero. Kailangan niyang talunin ang mga kalaban, si Rasger, na nagnakaw ng kanyang kasuotan. At pagkatapos ay sinakop ng isang hukbong aliens ang lungsod, pinamumunuan ng kanilang masamang pinuno na si Tyrus. Bumangon si Benson sa mga hamon at iniligtas ang kanyang lungsod. Siya ay naging sobrang tanyag. Oo, ako isang superhero, ngunit nagkakaproblema pa rin ako kung di ko naipapasa ang aking takdang aralin sa tamang oras. Naging tahimik na nga simula nang talunin mo ang mga alien, di ba? Konti lang siguro. Pero kahit walang krimen na dapat labanan, pinagsisikapan kong gawin na mas magandang lugar ang lungsod na ito. Paumanhin po, Ginoo. Pwede niyo bang pulutin yan at itapon sa basurahan? Ang pagtapon ng basura ay nakakasama sa mga hayop na nakatira dito at nagpapapangit sa ating lungsod. Oh, Super Ben. Ikaw pala. Pasensya na talaga. Susubukan kong ilagay ang basura ko sa tamang basurahan sa susunod. Narinig ng buong lungsod ang kanyang pagsisikap upang mabawasan ang pagtapon ng basura at polusyon. At may taong nagkaroon ng interes. Kung magtutulungan tayong lahat, magagawa nating mas maganda ang mundo. Super Ben. Ang tamang taong matagal ko nang hinahanap. Ito si Jerry Bentley, isang imbintor at pinakamayaman sa Sconville City. Palihim siyang nagtatrabaho sa isang malaking proyekto na may potensyal na magpabago ng mundo. Binibining Mallory, pwede mo bang alamin kung saan nakatira si Super Ben? Sa tingin ko, ang batang si Benson na makakatulong sa akin upang mailantad ang Project Cleanup. Opo, sir. Masusunod po. Si Benson ay ginagawa ang kanyang makakaya upang habulin ang kanyang takdang aralin. Di niya alam darating ang tadhana na tatawag muli sa kanya. Hayaan mo akong magpakilala. Ako pala si Jerry Ay nako! Kilala kita! Isa pong karangalan na makilala kayo. Salamat. Hinahanap ko si Super Ben para makausap siya. Nasa tamang lugar ba ako? Benson! May bisita ka! Di inaasahang makita ni Benson ang sikat na belyonaryong si Jerry Bentley sa kanilang sala. Oh wow, Ginoong Bentley! Isa po tong sorpresa! Benson. Pwede ba kitang tawaging Super Ben? Hahaha! Benson lang po! Anong may paglilingkod ko sa inyo, Ginoo? Ipinaliwanag ni Jerry na mayroon siyang bagong proyekto na ginagawa, ang Project Cleanup. Ito ay isang inisyatiba upang tulungan ang paglilinis ng Sconville City mula sa lahat ng basura at polusyon. Kailangan niya ang tulong ni Super Ben upang maipahayag ito sa lungsod. Oh wow! Mukhang maganda! Gusto kong tumulong! Ano bang proyekto? Kung ipakita ko na lang sa'yo. Dinala ni Cher si Benson sa kanilang tanggapan. Ito isang napakalaking gusali na makabago kung saan makikita ang maraming siyentipiko at imbensyon. Namangha si Benson. Ito ang Project Cleanup. Sa likod ng pinto ay isang bodega na puno ng mga robot na may iba't ibang hugis at laki. Itong armada ng mga robot ay pinapagana ng AI na may isang misyon. Panatilihin ang Sconville City na malinis at walang polusyon. Kailangan ko ang tulong mo para kumbinsin ng alkalde at ang mga tao ng lungsod para payagan silang tumulong. Ano sa palagay mo? Parang makakatapos na ako sa wakas sa aking mga takdang aralin. Sa tingin ko, magandang ideya yan, Ginoo. Masaya akong makatulong. Sa tulong ni Benson, ipinakilala ni Jerry Bentley ang armada ng eco-friendly na mga robot sa Sconville City. Ang iba ay namumulot ng basura at ang iba naman ay naglilinis ng tubig sa lawa. Mayroon ding mga robot na sumisipsip ng maruming hangin at naglilinis ng polusyon. Habang ang iba naman ay nagre-recycle ng basura upang gawing bagong bagay. Natuwa ang alkalde at ang lungsod sa mga bagong imbensyon ni Jerry Bentley.
at pinahintulutan silang manatili. Sa wakas, may oras na si Benson na mag-focus sa kanyang takdang aralin. Kaso, hindi ito tatagal. Naglipa na ang mga ulat ng kaguluhan na dulot ng EcoBot ni Jerry Bentley. Live na balita mula sa sentro ng Sconville City. Benson! Tingnan mo! Dali! Oo, tama yan, Karen. Ang mga robot ay inaaresto ang sinumang nagtatapon ng basura at kinukulong sa haulang gawa sa recycled na plastic. Wala pang pahayag mula kay Jerry Bentley o Super Ben. Oh, hindi! Kailangan may gawin ako! Napagtanto ng mga robot na hindi ang basura o polusyon ang nagiging sanhi ng maruming lungsod, kundi ang mga tao. Tanging ang pagkulong sa kanila ang makakaabot sa kanilang layunin na panatilihing malinis ang lungsod. Kailangan mag-antay muna ang mga takdang aralin. Sinuot ni Benson ang kanyang kasuotan at lumipad patungo sa sentro ng lungsod kung saan sinakop ng mga robot. Mukhang desidido na talaga ang mga robot at nagsisimula ng ikulong ang lahat ng mga tao. Walang makakaligtas! Kailangan mag-isip ng mabilis ni Benson. Sobrang napakarami nila. Super Suit! Activate laser beams! Ngunit ang mga robot ay ginawa na may mga laser. Walang epekto ito sa kanila lahat. Uh-oh, ayaw gumana. Super Suit! Slime Bomb! Ngunit hindi rin gumana ang slime bomb. Nilinis lang ng mga robot ang lahat ng slime at nagpatuloy sa kanilang gawain. Okay, ano kaya kung Super Suit! Shockwave! Mas epektibo ang shockwave. Pero ang lahat ng mga nasira ay inaayos ulit ng iba pang mga robot. Oh, hindi! Ayaw gumana! Superman! Iligtas mo kami! Alis! Bilisan nyo! Pero kahit palayain ng mga sibilyan ay hindi rin gumana. Mas marami pang mga robot ang dumagsa sa lungsod kaya nahuhuli ulit sila. Kailangan ko ng tulong. Baka alam ni Jerry Bentley ang gagawin. Lumipad si Super Ben ng mabilis patungo sa punong tanggapan ni Jerry. Habang lumilipad, napansin niyang parami ng parami ang mga robot sa kalye na galing sa direksyon ng bahay ni Bentley. Ha? Sige lang. Kunin ang lungsod. Sa wakas, lahat ay magiging malinis na at wala nang mga taong makakasira nito. Oh, hindi! Mukhang ito talaga ang totoong plano ni Jerry. At tinulungan ko siyang matupad ito. Lumapag si Super Ben upang harapin si Jerry. Kung nais niyang iligtas ang lungsod, kailangan niyang pigilan si Jerry Bentley. Jerry, itigil mo ito! Hindi ito paglilinis ng lungsod. Ito ay pananakop. Super Ben. Walang muwang. Ang pagsakop lamang ang paraan upang linisin ang lungsod. Ang mga tao ay walang malasakit na nilalang. Nagtatapon sila ng basura at hindi iniisip ang kahinatnan. Ngayon ay mauunawaan nila ang mga tao ang problema. Paumanhin, Mr. Bentley. Hindi ko hayaang gawin mo ito. Subukan mo akong pigilan. Super Suit! Freeze Ray! Ang super suit ay bumuga ng yelo at nanigas ang mga paa ni Bentley sa lupa. Mga robot, iligtas niyo ako. Nakita ng mga robot si Bentley na di makagalaw, ngunit iniwan lang nila doon. Mga robot, hindi! Mukhang ayaw kang iligtas ng iyong mga robot, Jerry. Isa lang ang pakay nila. Kailangan natin silang pigilan. Hindi ka makakaabot sa AI mainframe. Ang seguridad ko doon ay sobrang higpit. AI mainframe ba? Super Suit! Stealth Mode! Ngayon ay hindi na nakikita si Benson. Pwede na siyang pumasok sa punong tanggapan ng di nakikita ng security system. Hinahanap niya kung nasaan ang AI mainframe. Nahirapan siyang lumipad habang iniiwasan ng mga robot. Muntik na siyang sumuko nang makita niyang isang empleyado nagtatago sa ilalim ng mesa. Kumusta? Ako si Super Ben. Di mo ako nakikita dahil invisible ako. Pero kailangan ko ng tulong. Alam mo ba kung nasan yung AI mainframe? Oh, Super Ben! Buti nandito ka. Oo, alam ko kung nasaan. Pero paano tayo makakalusot sa mga robot? Huwag kang mag-alala. May naisip ako. Super Suit and Stealth Mode. Activate Trash Cannon! Si Miss Mallory, personal na assistant ni Jerry, ay dinala si Benson sa mga pasilyo ng gusali habang siya'y nagkakalat ng basura upang malinlang ang mga robot. Sa tingin ko, gumagana. Hindi nagtagal, dumating sila sa AI mainframe sa gitna ng tanggapan. Ano ngayon? Sa tingin ko, kung babaguhin natin ang pangunahing direktiba, maaring matigil ito. Okay, lilibangin ko ang mga robot gamit ang basurang ito.
Ikaw, baguhin mong direktiba. Ano ang dapat nating baguhin dito? Kailangan itong maging isang bagay na magtatapos sa kaguluhan. Ngunit hindi magdudulot ang higit pang mga problema. May naiisip ka ba? Ano kaya kung bumalik sa punong tanggapan ni Jerry Bentley pagkatapos pasabugin ng sarili? Magaling ang naisip mo. Biglang humintong maglinis ng mga basura ang mga robot at sumabog. Ang lahat ng mga robot sa buong syudad ay nagsimulang bumalik sa punong tanggapan ni Jerry at iniwan ang mga taong nakatira sa Sconville City. Unti-unting napalaya ng mga pulis ang mga taong ikinulong ng mga robot at nagawa nilang arestuhin si Jerry Bentley. Hindi! Ang ibang mga robot ay bumalik sa kanilang pinagmulan at sumabog. Sasama ka sa amin! At muli, niligtas ni Super Ben ang lungsod. Super Ben! Super Ben! Ano ang susunod na hakbang para sa inisyatibong malinis na kalye? Tingnan mo, akala ni Jerry Bentley na ang mga tao ang dahilan kung bakit hindi malinis ang mga kalye. Ngunit hindi niya napagtanto na kaya natin tong gawin na mas mabuti. Magkakaroon tayo ng malinis na mga kalye at tayong mga tao ang maglilinis nito. Ngayon, kung may papagpaumanin mo, may mga takdang aralin pa akong tatapusin. Ang lahat ng gawaing pag-superhero na pinagkaabalahan niya ng matagal ay tapos na. Nagtrabaho ng husto si Benson ng gabing iyon. Magiging tahimik ito sa dali pero alam niya na isang araw kakailanganin siya ulit ng Sconville City. Sana nga lang ay matapos niya ang kanyang takdang aralin sa takdang oras.